Mga e-bike, apweraan mga may pedal, ire-require ng magparehistro sa LTO. E-bike owners dapat naman subuot na igwanin driver's license. Uya ang report ni Jessica Calino. Day na subot mapupugulan pa ang pagdakol kan mga e-bike owners sa inman sa nasyon. Kaya igwanan nin pigluwas na memorandum circular ang Land Transportation Office para sa pag-regulate kan mga ini. Sa paagi iyan kan registration sa saindang opisina. Ang mga e-bike na may tulong ruweda, ang rehistro kapareho kan motorcycle with sidecar. Mantang ang iba na duwasan na ang ruweda, motorcycle ang classification. Si mga new registration po nila, nag-start naman kami, 3 years po ito, pero pareho kang motor. Ang masakit lang po, ining in-use. Ang in-use, itong mga ginagamit ng unyan, na kaipuan may hanapon, kaipuan i-registro sa LTO. Sigun kay Mansera, sa Setyembre piga-antisiparan na in full effect na ini. May mga pigaayo sa naman sa accreditation process kan third party, arog kan mga talyer na makakatabang kan LTO sa stamping kan mga e-bike. Kung ipaparehistro na ang mga e-bike sa LTO, ang mga mamaneho ka ini, dapat igwa naman nin LTO-issued driver's license. Pero sa ibong kaini, may restrictions man giraray sa tinampo ang mga e-bike, huli naman sa speed o limitadong rikaskan sa indang dalagan. Si Jean kan E-Bikers Association of Naga City, suporta daa sa lakdang na pigigibo kan LTO para sa mga e-bike. Kasi yan ang iniiwasan tan mga aksidente. So paano kita paano tamahabol ang mga kumbaga naka-aksidente kung rehistrado. Sa pagpaparehistro kan e-bike, dahil subuot kabali ang mga igwanin pedal. Piglalauman man kan LTO na sa implementasyon kan e-bike registration, mahahali na ang mga aki o menor de edad na nagdadrive din e-bike. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.